Kumusta po ang swapangan sa Kongreso? Ang balita po mga kaibigan ay kakausapin na raw. Kesyo kakausapin pa raw ni Presidente Duterte ito pong yung dalawang partido o magkabilang panig ni Cayetano at ni Velasco. Unang-una pa lang nung ginawa yung kasunduan na yan, mga kaibigan, ano sabi natin? Itaga nyo sa bato. Si Cayetano hindi ho susunod dyan, mga kaibigan, sa kasunduan. Kung sa bagay, sa umpisa't-umpisa pa lamang, mga kaibigan, bakit pagkakasunduan kung sino magiging speaker? Di ba botohan yan at saka yan hiwalay? Ha? Hiwalay ho yan sa executive. Ano tawag mo dyan? Di ka tarantaduhang malaki po yan. Isipin mo kung sino magiging speaker na kasalalay sa presidente. Nasan yung separation of powers ng tatlong sangay ng ating pamahalaan, ang executive, legislative at judiciary? Nasaan yan? Bueno, mga kaibigan, ito ho, itong gulo dito sa Kongreso, kung ano-ano pa mga sinasabi, ito ho'y maliwanag na swapangan lamang. Ito si Velasco, yung Marinduque representative, ang pangalan ni Lord Alan Velasco. Alam niyo ba ito? Ito yung anak nung dating mahistrado ng Korte Suprema. Akala mo ba merong pakialamang taong bayan dyan sa mga pinagagawa nilang katarantaduhan dyan sa Kamara, mga kaibigan? Isipin mo, ito ngayon, di ba, nung italaga, isipin mo na itatalaga na speaker. Dinedesignate ng presidente, Speaker of the House. Noon pa lang dapat nagduda na kayo katulad ko di ba? Nasabi niyo rin sana nung araw na walang walang tutupad sa kasunduan diyan, lalo na sa ugali ni Alan Peter Cayetano. Akala mo tama siya lagi, di ba? Yung pala may tama. Ngayon ito hindi tinupad. Dapat hanggang next month Di ba? Ang termino, magkakaroon ng term sharing. Susunod si Velasco. Meron pa nga susunod doon, di ba? Yung si Martin Romualdez yata. Tatlo silang maghahati, mga kaibigan. Pero ano nangyari? Ito. Nanatili sa pwesto si Alan Peter Cayetano. Ano pa nga ba? Kahit naman magpalit yan, may mapapala ba taong bayan dyan? Wala naman Ito ngayon, sabi ni Velasco, nananawagan siya sa kanyang mga kasamahan na kilalanin yung term sharing agreement sa pagitan niya at nitong si Speaker Caldero Alan Peter Cayetano. Ginamit pa ang Panginoon Diyos dito saying it was made for God and our country. Yun daw, agreement na yun, para sa Diyos daw yun at sa bansa. Ako, naloko na, po, mga kaibigan. Sa kanyang post sa Facebook, sabi ni Velasco, na yung kasunduan sa pagitan nila ni Cayetano, nakabase sa tiwala sa isa't isa nila. Kayo pwedeng pagkatiwalaan. Especially as it was brokered. Ang liwanag Ito lantad na. Hindi sila nahihiya, mga kaibigan. Hindi sila nahihiyang sabihin itong mga sinasabi nila ngayon. It was brokered. Ang nagtulay dyan at namagitan dyan
ha, by a forge, dyan sa kasunduan na yan, in the presence of President Rodrigo Duterte. Alam nyo, dapat di nyo na sinasabi yan kung may utak kayo eh. Di ba? Sapagkat lumilitaw po, mga kaibigan, na yung speakership kailangan presidente pipili at ang magpapasya ang masusunod kung sino ang speaker. Bagay, aminin natin at sa hindi, ito'y ginagawa na noon pa. Di ba? Lagi naman ganyan kung sino nakaupo, sabi nga sa inyo, yang Kongreso, yang Senado, walang ipinagkaiba yan sa baboy. Yung baboy kung sa naroon ng darak, doon nakasabsab yan. Kung nasa ng labangan, doon sila sumasabsab, mga kaibigan. So wala namang pagbabago ron, Kaya lang, nung araw, discreet. Kumbaga hindi nila isinasa publiko na ang presidente nakikialam. Kaya yung sasabihin mo hindi nakialam si Presidente Duterte sa pagpapasara ng ABS-CBN, abay, isang malaking katarantaduhan yun. Eto nga speakership nga, liderato ng Kamara, pinakikialaman di ba? Ito naman mga ito, nagsisipsip. Samantalang sila'y hiwalay sa executive, mga kaibigan. Hindi ba? Co-equal branch of the government, mga kaibigan. Bakit nagpapatuta sila sa nakaupo sa pwesto? Hindi ba? Bakit sila, ika nga po, parang mga aso na sunod-sunuran sa Pangulo ng Pilipinas? Bakit nila ginagawa yun? Kasi nagkakamutan sila ng likod. Para saan? Dalawa yan. Para sa kapangyarihan at sa kwarta. Di ba? Di ba dito ang ginamit na issue dito, ito hindi mo alam kung manipulasyon lahat ng kampo ni Cayetano ito, mga kaibigan. Di ba? Ako, paniwala ko, siya nagmanipulan yan Yung kunyari kinwestiyon. Nagumpisa yan doon sa pag-question nung tawag mo ron? Nung congressman si Tebes. Kino-question niya doon sa budget, mga kaibigan, kung bakit itong si Alan Peter Cayetano napakalaki. Ngayon, ang bintang nila ngayon, ang nasa likod daw nun, itong si Velasco. Yan ang sinasabi nung Fernandez, yung dating artista na wala na rin pelikula, pero tumakbo, nanalo. Si Dan Fernandez sa Laguna, mga kaibigan. Meron daw betrayal. Di natin alam kung anong lahat naman kayo, betrayal of public trust lahat kayo. Guilty kayo ron lahat Di ba? Sino hindi guilty sa inyo dyan sa Kamara? Sa betrayal of public trust. Yun lamang, pagpapaubaya ng Kongreso sa Pangulo na siyang makapili ng Speaker of the House, betrayal of public trust na yun sapagkat ang mandate dyan ng Kongreso, kayo pipili sa inyo, di ba? Kayo ang magpapasya kung sino uupo. Nagpapatuta kayo na masyadong sobrang sip-sip yan, masahol pa kayo makasip-sip sa bakla Mga kaibigan kung maka-lollipop kayo isipin ninyo yon, tapos sasabihin mo, betrayal. Kayo yung betrayal, kayo lahat yun. Guilty kayo lahat dyan sa Kamara. Dapat nga yung Kamara, ano tawag dyan, di ba?
House of Representatives daw. Ang dapat itawag dyan, House of Party List Representative. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Isipin mo, meron silang temerity na pagsasabihin ito. Pati yung yung sour graping ni Velasco. Tanga ka eh. Congressman pa naman kayo. Kami, bistado na namin yan eh. Matagal na eh. Si Cayetano, di ba? Akalain magtiwala ka riyan. Saan ka nagtiwala? Dahil lang nag-broker si Presidente Duterte. Pare-pareho kayong lahat ng mga congressman na yan, walang palabra de honor. Puro kayo. Hindi ba, nung araw, napakahalaga niyan. Napaka-importante. Lalo na sa mga public official. Yung pong tinatawag na palabra de honor. Ha? Kumikilala ka sa usapan. Iginagalang ang usapan. Ang usapan ay usapan. Di ba? Mga kaibigan. Pero wala na ho yan ngayon eh. Dapat kayo meron yan eh. Di ba? Dapat yung standard na yan, meron lahat ang mga public official. Ang problema, ultimo yung presidente natin, walang palabra de honor. Nakita naman ninyo. Bukas, China siya. Sa makalawa, Amerika siya. Susunod na araw, China na naman siya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa ilalim po ng napagkasunduan nila noon, mga kaibigan, maghahati, hindi ho ba? Ayon kay Velasco, 15, yung unang 15 buwan ng termino, mga kaibigan, si Caldero Cayetano, di ba? Tapos itong si Velasco, magsisilbi yung natitirang 21 buwan. Yan yung term sharing agreement na ang namagitan niyan, ang sumaksi dyan, at ang kumausap sa kanila dyan na maghati, si Digong nyo. Di ba? Si Rodrigo Boa Duterte, ayon sa Central Bank of the Philippines. Yun na ngayon ang middle name niya, Boa. Ayan po. Ngayon, sabi ho dito nitong nagmamaktol na si Velasco, the covenant was crystal clear. A 21 term sharing agreement. The first term expires on September 30. Dapat hanggang sa makalawa na lang pala si Caldero. Masarap eh. Tsaka malaki na deliver nito ba? Doon lang sa nakupit sa ASEAN, tawag mo ron? Di ba? Mga kaibigan. Kaya cash mala si ikaw wala ka na di-deliver. Ano ba nadala mong pera? Wala, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kaya tayo po dito sa programa natin, kahit wala ho tayo, hindi naman tayo nakakaparti dyan sa gobyerno, di ba? Laman tayong sweldo sa gobyerno, kahit papano,
Nakakaiisip tayo gagawa tayo ng paraan para tayo makatulong. Mamaya, sasabihin ko sa inyo yung paraan, simpleng paraan lang, ayoko yung masagimot-mot. Kasi hindi naman tayo gobyerno para magkaroon ng red tape. Yung bureaucracia sa gobyerno, di ba? Hindi man tayo ganun eh. Gusto natin yung simpleng paraan, kung talagang naghahangad lang na makatulong, yun lamang. Di ba? Eh kung hindi naman tayo namimilit, di ba? O gagawa tayo ng paraan kasi isa sa apektado ngayon na sektor ang mga working entertainers. Marami akong kakilala, kaibigan na talagang, siyempre, wala naman tayong magawa. Kaya ito lang ang tanging paraan. Magamit natin ang ating programa para dyan, kahit papano. Wala namang malaki tayong maipapangako, kundi kung magkano lang ang malilikom natin para maibahagi natin lahat, kahit papano, konting tulong. Ihatid natin sa ating mga kaibigan, mga kakilalang entertainers, working entertainers. Di bali malalaki, nawala na. Tingnan nyo si Kabayo, yung bakla. Asa na ngayon? Meron pa ba? Wala na. Kahit magtutuwad ka pa sa YouTube, wala ka na. Di ba? Hanggang doon ka na lang. Kasi sumobra yabang ng animal eh. Di ba? Kung gamitin yung kapangyarihan doon sa istasyon niya dati, gano'n na lang. Mga kaibigan, kahit mang-api ng ibang tao, wala namang kasalanan ginawa sa kanya mga tao. Kung lapastanganin, gano'n na lang. Di ba? Ayan, mga kaibigan. Ngayon, sa pagkakataong ito nga ho meron akong pakiusap kung doon sa makatutulong. Una sana doon sa KBP, no? Hindi natin pwedeng gawin eh. Kasi kahit ako, maingat ako eh. Ayoko nang pagdating sa pera ay mapaghihinalaan ako. Ganon din sila. Maraming proseso yan. Lalo na hindi naman tayo personally kilala ni Vice President Leni Robredo. Kaya sabi ko, sa susunod na sila siguro, no? Ngayon, ang problema ngayon, may problema ngayon mga working entertainers na umpisa pa lang nitong pandemic na ito, sinabi ko na yan. At ang sabi pa natin, dapat ang mga working entertainers i-reinvent ang sarili. Pag-aralan na nila kung paanong makakasurvive sa ganitong klase ng sitwasyon. Otherwise, talaga magugutom tayo. Ang problema pa, walang malasakit ang gobyerno wala kasing buong organisasyon. Watak-watak. Itong mga working entertainers, meron dyan naniniwala dun sa ibang organisasyon na hindi naman sila kabilang talaga ron. Diba? Nagpaparami lang yata ng tao. At saka ito, merong mas lalong hinihigpitan pa nila, di ba? Walang makapagbubukas ng establishmento. Hanggang saan yan? So, tayo naman, kahit papano lang, kasi hindi nga tayo buhay. Sabi ko nga, pagkatapos ng pandemic, siguro dapat, umupo tayo, yung mga may edad na. Para may maiwan man lang tayong kahit papano masusundan itong mga working entertainers para alam nila kung paano nila ipaglalaban ang kanilang karapatan at sarili. Paano nila tutulungan ang kanilang sarili. Hindi pwedeng, kahit itong ginagawa natin, ano lang ito konti lang ito di ba? Hindi naman isang araw lang kayo mabubuhay, hindi lang. Tuloy-tuloy ang buhay natin Tuloy-tuloy ang pangangailangan natin. Pero meron tayong ilulunsad na
pagtulong sa ating mga working entertainers na kakilala. Gusto ko sanang mauna, ang target lang namin dito, 100 hanggang 200 katao. Kung makakaabot yung ating malilikom na tulong mula sa mga nagmamagandang loob. Ang proseso lang na gagawin natin, yung ipapadala, ang pangalan po, asan yung pagpapadalan? Ito, padadala nyo dito sa pangalang ito. Kay Dan Valerie C. Ayan, makikita nyo sa screen. Pwede nyong ipadala yan through Cebuana or Western Union. Sa pangalan ni Dan Valerie C. Ngayon, ito namang mga pagkakalooban natin ng tulong. Tuwing Biyernes po yan, parang magkakaroon kami ng rito, raffle Kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay. Siguro, bawat tuwing Biyernes, pipili tayo ng 10, 10 matutulungan ng konti. Yung susunod naman na batch, next Friday ulit, di ba? May papadala yan, kundi Sabado, Linggo na sa kanila, di ba? Siyempre, Monday to Friday, ipunin natin yung ating makakalap. Itong unang linggong ito, magmumula sa akin muna yung simula. May konting halaga tayong ilalaan dyan. Ngayon, pagka natapos ito, halimbawa, Biyernes, meron na tayong nabunot na pagpapadalan, padadala namin yun ng Sabado o kaya Linggo. Ngayon, Lunes, kung bukas ang bukas naman di ba? Sabado, bukas Ngayon, Lunes, ay re-report naman namin kung sino yung napadalan. Di ba? Ipapakita naman namin ang mga katibayan na pinadala nito. At yung pinadala rin sa atin, siguro, paano ba? Ipakikita ba natin? Ipakikita natin. Yung mga resibo, halimbawa, nagpadala sa Cebuana, padala sa Western Union, pakikita ho namin para yung nagpadala, makita niya yung pinadala niya. Di ba? Na natanggap natin. At Lunes naman, pakikita naman natin yung pinadala naman natin doon sa mga tao. Nakalagay din ang presyo. Di ba? Kami na bahalang magtakip doon sa pangalan. Kasi masama namang ibulgar namin yung pangalan ninyo, di ba? I-message namin kayo. Kasama yung messenger natin na gagamitin po ninyo para makipag-ugnayan sa amin. O kaya, yung telepono natin, pwede kayo mag-text. Anong number natin? Yung 0915-7070-625. Yan, dyan po kayo magte-text. Ngayon, ganun din yung mga entertainers na irarapol natin. Kailangan bago mag-Biyernes, nakapag-message na po yung mga gustong makapag-avail ng konting tulong mula sa atin. Ang bala ko sana, at least mga 1,500 kahit isang tao di ba? Kaya lang, depende yung kung aabot kasi yung ibibigay ko yung para sa akin hindi abutin ng 10 tao kung 1,500. Kung 20 tao pwede tigi 1,000 ko maibibigay. Pero kung 1,500 pag-aaralan natin kung 1,500 depende sa mga magpapadala sa atin kundi 1,000 1,500. At yan, ayoko na ng maraming rekutitos. Ganun natin ipapakita ang transparency. Kung ano yung tinanggap namin, ipapakita namin. At i-message din namin kayo kung sino yung mga napadala namin. Diba? Doon ginamit. Kaya every Friday. Monday naman ang ating report. Doon sa mga napadalan at natanggap natin. O bueno. Ulitin lang natin na yung mga entertainers, unahin ko yung mga senior.
Ang gagawin lang ho ninyo ay i-message nyo kami. Kasi meron na akong ibang mga senior na alam ko sumusubaybay sa atin at saka mga kakilala naman natin itong iba rito. Kaya lang hindi ko pwedeng sabay-sabayin. Halimbawa, sa isang grupo, halimbawa meron silang 3. Hindi natin sasabay-sabay yung 3. Sa isang grupo, ngayon linggo kukuha tayo ng 1. Di ba? At kasama yon sa sa 10 bubunutin natin kada Biyernes. Di ba? Oh. Bubunutin natin yun. Merong apps tayong gagamitin di ba? Ano ba yon? Ha? Parang ruleta daw yun. Ito mga nakakaalam. Sila CK dito. Yung ating mga PA. Sila nakakaalam paano gagawin yun. Papracticein na namin sa umaga yun. Para alam namin. I-message nyo kami sa messenger. Kung wala, ayun ang telepono Buong pangalan lang ho ang ipapadala nyo. Yung full name, kahit kakilala ko minsan, hindi ko alam kung anong buong pangalan Di ba? Mga kaibigan, alam ko lang Katulad si Bong Benavides, hindi ka dyan magte-text, magte-text ka doon sa number na binigay natin o kaya sa messenger. Mag-message ka sa amin. Sa akin, ka-Facebook ko naman kayo Di ba? Para Biyernes, gawa na yung mga pangalan at irarapol natin 10 ng 10 kada Biyernes. Ang ating tutulungan. Ano, no? Address nino? Hindi, ang kailangan sa ganyan, address ba ang kailangan dyan o telephone number? Hindi. Yung padadala, yung itutulong na ipadadala sa atin, padadala nila yan sa Cebuana at saka sa Western Union. Tayo naman sa Palawan. Ang kailangan mo lang pangalan at telepono. Okay? O kaya nga, ang kailangan lang ho namin full name na maipapakita ninyong ID doon sa Palawan. Yung kami magre-remit sa inyo sa Palawan. Yun namang incoming remittance dito sa atin na ipapadala sa amin, pwedeng ipaladala yan sa Cebuana or sa Western Union. Kahit nasan kayo Ang kailangan lang namin sa inyo, full name na meron kayong ID. At saka cellphone number ninyo. Yun lang kailangan namin. Wala nang iba. Kaya ayoko nung mga nung mga masagimut-mut, di ba? Hindi man tayo gobyerno ngayon, sa Biyernes yung umpisa nung natin Pero mag-message na kayo na mag-message dahil habang nagpapadala kayo ng pangalan, iniipon namin yun, di ba? Na aming irarapol every Friday. Mabibigyan din kayo kasi ililimit lang namin yun Kung kaya namin magbigay sa 200 katao, bibigyan natin 200. Pero ngayon, 100 muna. Hanggang 200 ang target natin. Kung sosobra pa ron, ang ika nga, mayroong mga magmamagandang loob, pabuti natin lahat yan. Pero 10 at a time. Every Friday, 10 lang ang ating entertainin. At yan ay ating i-announce dito sa ating programa every Friday. Every Friday natin gagawin yan. O bueno, may birthday ba? Hindi, nahiya ko doon sa kay Mr. Pajardo Mr. Teto Pajardo ng New York. Kasi po, nag-birthday yung anak niya. Parang nakaligtaan ko yatang batiin noong nakaraang Biyernes Pero ito'y late na rin yung birthday niya. Pero hindi ko na ihabol, belated. Ngayon natin babatiin yung anak ni
Mr. Teto Pajardo, ang bilao ng New York. Binabati ho natin sa kanyang 34th birthday, si Ethan Leandro Pajardo. September 17 pa, sipin mo. May gitna 10 araw pala nakakaraan. Pero ito'y nasabi sa atin last week lang. Kaya tayo po'y humingi ng paumanin at bumabati sa anak ni Mr. Teto Pajardo, ang bilao ng New York, sa kanyang anak na si Ethan Leandro Fajardo na nagdiwang ng kanyang 34th birthday. At dahil birthday niya, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Cayetano E. Caldero. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na